Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nakarating sila brother ka. Ready pa sa? Wala pa rin. Umay. Bigla daw nawala. Ang Hindi jeep. may FX na nalubaan na Friday. Okay. So, Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 33. Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 33. Basahin ko po, sundan niyo na lamang po. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth, even as the Lord of the church. For ye are members of this body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Sabi manalangin, aming Diyos, nakita sa lahat. Maraming salamat po sa awitan, specials at sa choir. At naging sa presensya po ng bawat isa po. Dalayan ko po, Panginoon, kayo po muli mga sa amin, puspusan ang kanilang spirito ng bawat isa. Gamitin niyo po akong pagpapala sa inyong mga anak sa pala. Kaya madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yung mga po. So, Christ loves the church. Amen? Amen. Christ loves the church. So, normally mga kapatid, madalas itong verse na ito, ginagamit po ng maraming preacher as a scriptural advice para sa mag-asawa o sa mag-aasawa at sa kasal, sa ngayon nila, sa wedding. Pero, alam niyo yung pinaka-analogy ng verse na ito mga kapatid. Sabi po niya sa verse 32, tingnan niyo. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So yung tinutukoy po, beginning from verse 25, verse 22, hanggang verse 33 na ito mga kapatid, mapapansin natin na ito po yung analogy ng Panginoon o ng salita niya sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang church. Although ito po yung madalas na tinutukoy natin at meron talaga pinpoint dyan that wives, submit yourself to your husband, and husband, love your wives. Na may matututunan tayo dito when it comes to relationship ng isang married couple, no? Sa isang mag-asawa. Pero kung atin pong titignan pa rin ang pinakamensahe nitong versikulo na ito mga kapatid, ito po ay analogy o inihalin tulad mga kapatid sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang church. Ano? Sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang church. Pero hindi po nangangahulugan na tayo po mga baptist ay yung bride of Christ na. Ano?
So marami pong mga nagtuturo ngayon na tayo pong mga Baptist ay mga bride of Christ. Hindi po tayo Baptist brider. Pero ito po yung isang analogy mga kapatid kung paano man minahal, mahalin, at minamahal ng Panginoong Kristo ang kanyang church. Ano? Kaya hindi natin basta ma-overemphasize yung kahalagaan po mga kapatid ng church. Ano? Ng church. Yung sinasabi na not forsaking the assembling of ourselves together. No? Ang hirap pong ma-afford mga kapatid to be absent and to forsake the assembly of ourselves together with God. Tandaan niyo mga kapatid, binigyan tayo ng tatlong bagay ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Holy Spirit, binigyan tayo ng Bible, which is the Word of God, and binigyan tayo ng local church. Amen. Binigyan tayo ng local church. At yung local church na mga kapatid, yung church na tinatag ng Panginoon na yan, mga kapatid, yan po yung minahal niya. Ano? Minahal niya. Ay, itong tatlong bagay na ito na binigay sa atin ng Panginoon ay kumikilos o gumagawa po ng magkakasama at ang benefit po nito mga kapatid wala pong iba kundi sa ikaluluwa natin ng ating Panginoon. Binigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu, binigay niya sa atin ang kanyang salita, ibinigay niya sa atin ang local church. Kung yung mga bagay na yan mga kapatid ay nakakapanin natin at nakakapag-response tayo at meron tayong pagkikisa sa mga bagay na yan, ang benefit niya mga kapatid, it is all for the glory of our God. Hindi para sa atin, but it is all for the glory of our God. Subalit ito po isa mga nagiging main problem po ng panahon natin ngayon, lalo po sa mga churches, ay yung kanilang priority and purpose. The priority and purpose. Ano? So when our purpose becomes confused, our priorities becomes wrong. So dapat maging malinaw po sa atin mga kapatid yung purpose natin para maging tama yung ating priorities. Ano? So marami po sa panahon natin ngayon sa ating church, sa mga churches po ngayon ng Panginoong Kristo, ito po ang nagiging struggle o sitwasyon, yung priority and purpose. Kapag confused si purpose, mali si priority. And when our priorities are wrong, it leads to selfish living. Magiging makasarili tayo. Dahil nagkaroon ng maling priorities, magiging selfish living. Ano? And selfishness leads to conflict. Magkakaroon ngayon ng conflict. And conflict leads to confusion. Malilito tayo ngayon. Ano na ba talaga nangyayari? Ano na ba talaga dapat kong gawin? Confuse tayo. And confusion leads to failure of purpose. No? Hindi na natin ngayon mahit yung tamang purpose natin. So umikot lang, di ba? Pag nagkaroon tayo ng confusion sa ating purpose, hindi mo talaga alam, tiyak, ano yung purpose mo, ano yung purpose natin as a church, magkakaroon tayo ng, magkaka-confuse tayo, magkakaroon tayo mga kapatid ng wrong priorities. Ano? Wrong priorities. Ito po'y tumutukoy sa kabuuan ng isang local church. Kaya nararapat na maging malinaw po sa atin, ano po ba yung purpose ng local church? Ano po? So the local church, mga kapatid, the local church is not a recreation center for sinners. Hindi po to recreation center. Pag sinabi natin recreation center, mga kapatid, sa ibang salita, libangan. Hindi po to lugar na kung saan ay nagpapalipas na ng oras ang mga sinners. At uupo sila dyan, tututukan natin ng electric fan, at kung naka-aircon tayo, naka-aircon sila, habang pagkatapos ng service ay mayroong pagkain na nag-aatay sa kanila, at pagkatapos ay sila sinusuyo, nilalambing, inaamo. That local church is not a recreation center for a sinner, na kung saan a place where the sinner can come and feel comfortable and good about himself.
Na kapag umupo siya dyan, gusto kong bumalik dito kasi okay lang. Ang sarap sa pakiramdam. Para nila akong hinehele. Hindi nararamdaman ng sinner, hindi. Ano? Hindi po ito yung place where he or she are not convicted of sinfulness and pointed to Christ. Ano? Hindi po ito yung lugar na yan. Hindi rin po ito yung lugar na kung saan ang sinner ay placated and not preached to. Kasi ang placated mga kapatid yung parang inaamo, sinusuyo. Hindi po natin sila dapat suyo. Kailangan lang natin i-preach sa kanila yung salita ng Diyos, ipaunawa sa kanila yung dapat nila maunawaan. And let God do the rest. Pero hindi natin dapat ipinapamper. We need to be good to them, pero never pampering them. Sige, okay. Okay lang na nagkakasala ka because God is love. Ganun ba? Yeah, the local church, mga kapatid, is not a recreation center for sinners. The local church is not a fast food restaurant for the shallow saint. Pagka kumakain tayo sa fast food, di ba? Pagka napapadaan tayo, ba, namasyal tayo ngayon, bawal mo na mamasyal, di ba? Di ba, noon, ng mga panahon na pwede pang mamasyal, I miss those days. Di ba? Pwede mo mamasyal, lalakad ka ng mga normal pa, ngayon kasi yung normal na, pagka gutom kayo ng mga kaibigan mo, may malalaanan kayong fast food, kain tayo. Kasi kung kailan ka lang magutom at kung saan ka abutin ng gutom, doon ka kakain, tama? Remember folks, the local church is not a fast food restaurant for the shallow saint. Sa mga mabababaw na mananampalataya, it is not a place. It is not a fast food restaurant na kapag kailangan mo lang kumain, kapag nakaranas ka lang ng gutom, saka mo lang maaalala. Hindi po yan gano'n. Ay, mukhang kailangan ko nang magsimba kasi mukhang mabigat na ang kasalanan ko. Mukhang marami na akong kasalanan. Kailangan ko nang magsimba. No, kapatid, it is not a fast food restaurant for the shallow saint. But instead, it is a place of preaching that feeds their faith and that pumps their flesh. No? It is the place na pinapakain, pinalalakas ang ating pananampalataya at hindi po basta binubombahan lang yung flesh natin dahil gutom. Huwag natin ituloy na isang fast food chain ng simbahan. Kapag maalala lang natin, saka lang natin pupunta. Ano? Yung mga ganong klaseng kaugalian, kapatid, it is an attitude of a shallow Christian. Mababaw. Ba't natin nasabi natin mababaw? Mababaw sapagkat hindi ganun kalalim ang kanilang pag-ibig sa church na itinatag ng ating Panginoon. Kasi if we really love the church, kapatid, hindi natin ito ituturing as a fast food. Diba? Papunta lang tayo dyan, fast food ngayon. Talagang yung fast food, kailangan you eat fast. You eat fast. Hindi ka pwedeng tumagal. Ano? Hindi na pwede yung dati, yung French fries she loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. Tapos isasawsaw mo pa sa ice cream yun. Habang nagkwekando ko, hindi masarap na yung kumain si Jollibee, magkaiwalay kayo. Mas masarap kumain sa McDo, magkaroon kayo. Pero, hindi kayo pinagtagpo. Kasi ito ka, andun siya. Hindi na kayo pwede magsubuan. Ay, I miss those days. Dati ikot mo yung spaghetti, susubuan mo ngayon, itatawid mo ng gano'n. Subuan kita. Hindi na gano'n ngayon. At the local church is not a fast food restaurant. Ito po yung mga maling purpose ng church. Ha? Kaya, if ganito yung purpose natin sa church natin, we're missing the link, kapatid. We're missing the mark, the real purpose of the church.
So the local church is not a rest home for the carnal saint. Pagod na ako, pastor, sa labas. Simba muna ako para makapahinga. Diba? It is not a rest home for the carnal saint. At kapag nakapagpahinga, babalik uli sa pagiging karnal. It is a place of preaching that convicts the soul and steers their service. Yan po ang church. It convicts us. Kaya kung hindi natin nararamdaman, kapatid, sa church natin na nakukonvict tayo sa mga roles na nagagawa natin sa harapan ng Panginoon, there's something wrong sa preaching. Sa preaching talaga, Pastor, yes. Kung hindi natin nararamdaman, mga kapatid, na kinukonvict tayo, na hindi natin naririnig na parang kinukonvict tayo sa mensahe, hindi natin naririnig sa mensahero na tinutuligsa yung kasalanan. Kapatid, there's something wrong with preaching siguro. Kasi hindi pinipreach ni Pastor yung pagtuligsa sa kasalanan eh. Kasi okay lang, sige okay lang. Walang problema. Okay lang ipagpatuloy ng kapatid. Hanggat wala kang tinatapang ng ibang tao, okay lang. Ganun ba? Hindi okay lang pala maging bading. Okay lang maging Jake Cyrus. Ano? The local church, mga kapatid, is not a rest home for the carnal. Kapag malakas na siya uli, babalik siya uli sa mundo. But instead, it is a place of preaching that convicts the soul and steers their service. Iko-convict tayo, kapatid. Pag sinabi natin i-convict, mga kapatid, iko-convince tayo muli bumalik sa Panginoon. Hindi tayo kino-convince dito, mga kapatid, na bumalik sa libutan, but instead, ini-discourage tayo ng salita ng Diyos na bumalik tayo sa dati. Ano? And the local church, mga kapatid. Instead, ang local church, ito po, the real purpose of the local church. The local church is an assembly of the saints for worship, education, and edification. Ano? Worship, education, and edification. Hindi po ito yung basang lugar na lang na parang fast food. Hindi po ito yung recreation center na ginagawa ng mga iba. Hindi po ito rehab, mga kapatid. Hindi po ito bahay bakasyonan. But it is a place of worship, education, and edification. So every time, mga kapatid, punta tayo sa simbahan, don't expect na mapapakinggan natin yung gusto natin mapakinggan. Because it is the Word of God that convicts. Ano? Dahil ang simbahan, it is not an entertainment place. At ang pastor, mga kapatid, hindi po entertainer. Ano? Hindi po ako entertainer. Kahit kung minsan kayo natatawa sa akin, subalit hindi po ako nakatindig dito upang patawanin at i-entertain ang bawat isa sa akin. Andito po tayo, hindi para magsabi ng gusto kong sabihin, kundi sabihin kung ano po yung dapat natin sabihin, ihayag ang salita ng Diyos para po tayo ma-educate at ma-edify. Ano? At meron po 7 bagay dito, mga kapatid, na binanggit po dito sa atin, sa verse natin, patungkol po sa simbahan. Nauna po diyan, mga kapatid, that Christ is the head of the church. Sabi sa verse 23, mga kapatid, for the husband is the head of the wife, even as Christ is what? The head of the church. And He is the Savior of the body. Christ is the head of Christ Covenant Baptist Church. Amen? Amen. Wala po tayong head ng tao dito. Wala po tayong founder ng tao dito. But the head and founder of Christ Covenant Baptist Church, antipolo, mga kapatid, is none only thing. It is Christ. Pangalawa, mga kapatid, Christ is the Savior of the church. Sabi niya sa verse 23 pa rin. And He is the Savior of that body. And Christ is the lover of the church. Verse 25. Husbands, love your wives,
Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kaya mga kapatid, tignan niyo po ito hindi po tayo ang unang nagmahal sa Panginoong Kristo. Pero ang Panginoong Kristo po ang unang nagmahal sa atin. Ano? Siya po ang unang nagmahal sa atin. At siya po ang nagmahal sa atin bago natin siya minahal. Kaya ang founder, ang author ng pag-ibig, wala pong iba kundi ang Panginoon. Ano? Hindi author ng maling pag-ibig ang Panginoon. He is the author of true love. Ang true love, matatagpuan lang natin sa Panginoon. Kaya gaya ng kanyang turo, mga kapatid, husbands, love your wives. Eh, sino po yung nagbibigay ng pagmamahal sa isang mag-asawa? Sino yung dapat na nagbibigay ng pagmamahal? Husband. Husband, punuan mo ng pagmamahal si wife. Ano? Punuan mo ng pagmamahal si wife. Kasi si wife magsabit lang sa atin. Ayun, pag hindi nagbalik ng pagmamahal si wife, punuan mo pa rin ng pagmamahal. Kaya nga, di ba, minsan sa away, sabi ko nga sa mga lalaki binata rito, kung hindi ka pa handang mag-sorry sa wala kang kinalamang kasalanan, at hindi mo alam kung may kasalanan ka, hindi ka pa willing mag-sorry, hindi ka pa pwedeng mag-asawa. Sa biro-biro nga, di ba? Biro lang po yun, pero may katotohanan. Maganda dun na kayo, reality wise. Pero hindi po yun ang basis na natin. Kasi bakit? Si husband, ikinumat ng Panginoon kay wife. Husband, love your wives. O nagkaroon kayo ng argument. Huwag kang mag-expect husband, mag-unang mag-sorry si wife. So you in me. Sige na, Ben. Bati na tayo. Sige na, it's my fault na. It's my fault. It's my fault. Okay? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sige, pipili na kita ng Contis cake. Yung Mango Bravo, sige na. Yung malaki pa, ubusin mo lahat. Kasi mahal kita eh. Tapos mag-check ka ng sugar mo ha. Christ is the lover of the church. He's the lover of the church. Eh, inalit tulad ng Panginoon, husband, love your wives, even as Christ also loved the church. Kaya hindi lang ito basta tumutukoy sa mag-asawa, tumutukoy po talaga ito sa Panginoon sa Kristo at sa Kanya. Ganun niya minahal ang church. Hindi afford ni husband mahiwalay ng matagal sa wife. At hindi ganun din si wife. Tama, yun nga lang gabi ng uwi na hindi alam ni wife, halimbawa, tatawagin. Bakit? Wala ka pa. Sige nga, video call ka nga kung ikaw nga talaga kausap ko. Pagtingin, babae. Sino yan? Hindi. Mali yun. And Christ is the sacrifice of the church in verse 25. And He gave Himself for it. Binigay ng Panginoon ang sarili niya para sa church. He died for the church. Ano? Kaya tayo mga lalaki, we are willing to die for our family. Amen? Amen. Mga lalaki. Kaya kahit yung katawan ay pagod sa kakatrabaho para sa pamilya. The motivation itself, kapatid, para sa pamilya. Ang Panginoon sa Kristo, He is the sacrifice of the church. And Christ is the honor of the church in verse 27. That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. He is the honor. Ang may-ari ng simbahan, ang may-ari ng church, walang iba kundi ang Panginoon. Saka nakita siya nagtatag, hindi siya may-ari. Ay, pa sa corporation. Pero kasi tinatawag tayo dyan ng mga shareholders. Ang church ng Panginoon, walang shareholders. Ang ginawa ng mga RC, may parang shareholder. May mga 12 disciples. Actually, may 70 apostles. Dami, di ba? Walang shareholder ang Panginoon. He is the founder,
He is the maker. He is the owner of the church. Hindi siya nag-hire ng shareholder yan. Kahit may nagpakilalang kapatid niya yun, hindi yan. Hindi ka shareholder ng church. He is the caretaker of the church. So verse 29, sabi diyan, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord, the church. So, ang Panginoon, mga kapatid, He is the caretaker of this church. Ninourish niya, chine-cherish niya, mga kapatid, ang simbahan. Kaya kahit sino pong tao mag-curse sa Christ Covenant, sa ating church, hindi ako babawi. Kasi ang Diyos ang mag-take care ng church na ito. Dahil Kanya ito. Kahit sinong tao mag-curse dito, kahit sinong tao mag-try na ibaba ang simbahan na ito, ang church, ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo, ang siya magpoprotekta dito. No? He is the caretaker of the church. And Christ is the union of the church in verse 30 and 31. For we are members of this body, of his flesh and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Christ is the union of the church. No? So, ngayon mga kapatid, ako pinaniniwala, in general, forsaking of the local church in these days is one of the main signs of falling away. Ano po yung falling away? No? Apostasy. They forsake the church. So kung gano'n na lang natin mga kapatid, pabayaan ang simbahan, ang church ng Panginoon, it is the sign of falling away. It is the sign, mga kapatid, na yung pagmamahal sa church ng Panginoon ay mababaw. Pabunot na ba? Ano? And people, mga kapatid, people who do not love the church do not love Christ. Ito yan. Hindi pwedeng sabihin natin that you really love Christ but you don't love His church. Kasi ang church minahal ng Panginoong Jesucristo. He really loves the church. He take care of it, He nourishes it, He sacrificed for it, He is the Savior of the church, He is the owner of the church. Tapos hindi mo mahal ang church, sasabihin ngayon natin, I love Christ, but I don't love His church. Conflict yun, kapatid. So we make lie. Pagka ganun, nagsisinungaling tayo mga kapatid. Ano? If we really love Christ, we do really love His church also. Kasi wala pong tao, mga kapatid, pwedeng magsabi na pwede ka magpatuloy sa Panginoong Jesucristo kahit walang church. That is completely insane. Ano? Hindi ako doktor, but that's crazy, kapatid. Complete conflict. Conflict talaga yun. Talagang ando doon yung kalituhan, confusion. Naglalagay sila ng confusion. Yan mga tao nagsasabi niyan, yan yung mga taong never talagang naging kasama ng Panginoon. I believe that, kapatid. Never nilang naranasan ang ma-regenerate ng Panginoon. Kaya ganoon nila nasasabi, you can continue to the Lord kahit walang church. No, that's a lie. Kahit may grupo kang ganyan, may kaibigan ka nagsasabi yan, sabi ng salita ng Diyos, come out from among them and be ye separate. Maglalagay sila ng basura sa kaisipan natin. At sabi, may nagsasabi, kahit hindi ako nagsisimba, ang Panginoong Jesucristo nasa heart ko naman. That's a lie. That's a lie. Kasinungalingan. Yan ay kasabihan ng mga taong wala pong alam sa salita ng Panginoon. Kasinungalingan yun. Kung ang Panginoon Jesucristo ay nananahan sa iyo, kapatid, ang sabi ng Panginoon, ako'y nananahan sa iyo, ikaw ay mananahan din sa akin. But if you abide in me, and my words abide in you, yung sinasabi ng salita ng Diyos, we will shall obey.
So the local church is a thing of great value as well as a thing of great love. Nawa mga kapatid, sabi ko nga kahit hindi tayo ganun kalaki, karaming mga miyembro dito sa ating local church, bigyan natin ng value ang simbahan. Kasi kung gaano natin bigyan ng value ang church na ito mga kapatid, sa mga bagong madadagdag sa atin na idadagdag ng Panginoon, makita kung gaano natin binibigyan ng value yung church na ito. Ganon din ang makikita, ganon din ang gagawin nila, ganon din ang pamamalisan nila sa atin. Nakita ng mga baguhan sa mga datihan, sa mga matatanda na dito sa simbahan, kung gaano nila binavalue yung simbahan ng Panginoon, ganon din nila gagawin yun eh. Mahirap kasi yung sabihin na, sila nga ayo, ang tatagal na dito, walang pakialam eh. Ako pa. Ang sakit mo. Ang sakit marinig mo. Ano? Yung value nito mga kapatid, katumbas ay great value of love. Kaya inelitulad din siya sa mag-asawa. Dalang mag-asawa mga kapatid, inseparable yun. Yan yung pinag-approve na ng Panginoon, nang sabi ng Panginoon, walang taong makakapaglagay ng harang dyan. O makakapag-iwalay dyan. Although, sabi natin mag-iwalay physically, pero yung kanilang sumpaan sa harapan ng Panginoon, wala nang makapag-iwalay dyan. Ano meron dyan? Walang taong makapag-iwalay dyan. Ang sabi ng vow, till death, do as part. Kamatayan nila. Ano? Kaya gagaya sa atin mga kapatid, sa simbahan, pananatili natin sa simbahan. Ano ba kapag iiwalay siya sa simbahan? Sa akin, kamatayan lang din. Kamatayan lang din makapag-iiwalay sa akin sa simbahan. Na may nagtanong sa akin, hindi ko ito makakalimutan, yung manager ko. Hanggang kailan ka hindi pwede ng linggo? Sabi ko po, hanggang buhay ko ako. Bahala ka! Bahala ako. Hindi po ako nagbibiro, talagang pinaglaban ko yun eh. Sabi ko, pinaglaban ko yun. Sabi ko, paglalaban ko yung araw ng linggo, pero sa kabilang banda, siyempre, trabaho yun eh. Pero maalala mo lang na ang Diyos ang nagbigay sa akin ng trabaho na ito, binigay sa akin ng Panginoon ito. Manindigan ako para sa Panginoon. Isang buhay na patotoo para sa ating lahat. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Manindigan ka para sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maniwala po kayo sa akin. Ako po yung isang buhay na patotoo sa inyo. Ngayon, magkaibigan pa rin naman kami ng manager ko dati. Totoo kasi yung sinagot ko sa kanya, hanggat buhay ako. Sapagkat yun po natutunan ko sa salita ng Diyos, hanggat buhay ako, hindi ako maihiwalay ng sino mang tao sa church na kung saan ako'y binilang ng Panginoon. Ano? Now, for the lost sinner, mga kapatid, ang church ay isang rescue mission. Instead of recreation, it is a rescue mission para sa sinners. Ano? Ako po yung nasave, hindi man ako nasave dito po sa ating church, but it is a Baptist church, mga kapatid, ang aming kinabilangan. Hindi po Miracle Crusade, Baptist church po. Hindi rin po kung saan pa. Baptist church po. Although may nasamahan akong isang born again na samahan ng mga kabataan, pero sumama lang ako doon kasi kabataan. Puro swimming. At saka ang daming magaganda. Ang daming magaganda tanawin na pinupuntahan. Nakot tapos. Nagpo-conclude kayo, no? Ang magaganda tanawin, diba? Dami ako napuntahan dahil doon. Pero, realize ka pa din, tagal ko doon, inhalala ko maigi yung Bible lesson sa amin. Wala po nagturo sa amin ng salvation ko. Ano? Kaya ang church, mga kapatid, it is a rescue mission, not a recreation center for the sinners. Ano? The work of the Savior sa mga sinners, mga kapatid, is
to save sinners. That is the work of the Savior. I-save ang mga sinners. Sabi sa Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Kapatid, hindi po tayo nakatagpo sa Panginoong Kristo. Unang-una, ang estado po, katayuan po ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi po siya ang nawawala. Tayo po yung nawawala. Kaya sabi niya sa Luke chapter 19, verse 10, that for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Kaya tayo po yung nawawala. Tayo po yung hinanap ng Panginoon. Tayo po yung natagpuan ng Panginoon. Kaya ang pinasasalamatan natin sa Panginoon sapagkat tatagpuan mo ako, Panginoon, at nililigtas mo ako. At yan po talaga ang gawain ng ating tagapagligtas. At sa ating po mga lingkod ng Diyos, ang binigay po sa atin is wisdom. The wisdom of the saint is to warn the sinners. In Proverbs chapter 11, verse 30. Proverbs chapter 11, verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. That is the work of the saint, is to warn the sinners. No? And the ways of the sinner is to either not to hear or reject God's truth. Ito yan. Waste yan ng sinners. Sayang. Binasura mo lang. Ano? Nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yan ang trabaho lang natin. Ibahagi sa kanila. Just blow the trumpet, kapatid. Sound the herald. That is the warning for the sinners. Hindi natin trabaho magligtas. Ang trabaho natin, mga kapatid, mag-blow ng trumpet, mag-blow ng warning sign. That is the word of God. Kawalan na ng sinner kapag nireject niya ang salita ng Diyos. In Matthew chapter 9, verse 37 and 38, Matthew chapter 9, verse 37 hanggang 38, Then saith unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers. And the word of the soul, kapatid. Ano po yung halaga ng kaluluwa? Ano po ba yung halaga ng kaluluwa? Sabi ng Bible, isang kaluluwang mag-profess sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, the heavens are what? The heavens are rejoicing. Ano po yung word niyan? Ano po yung halaga niyan? Ang halaga, mga kapatid, ng isang kaluluwa ay kasing tumbas po ng yaman ng mundo. Bakit? Matthew chapter 16, verse 26. Matthew chapter 16, verse 26. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his own soul? Higit pa. Higit pa yung kaluluwa ng tao, yung worth ng kaluluwa ng isang tao sa meron pa rin dito sa ating mundo. Sabi ni Matthew, ano pwede niyang ipagpalit o maging kapalit para sa kanyang kaluluwa? Wala. Sa madalit sabi, kapatid, ang kaligtasan ng Panginoon is not for sale. Is not for sale. It is free. It is free. Hindi mo kailangan pagtrabahuan sapagkat ginawa ng Panginoon ito para sa atin. Ano? That is the word of the soul. Ano? Pangalawa, mga kapatid, for the world, the church is a place of reaching out. For the world, it is the place, the church is a place of reaching out. Paano? Yung sinabi ng Panginoon, go ye, the command to go. Through what? Mission. Hindi po tayo pwedeng manatiling ganito lang, kapatid. As time goes by, kapatid, habang lumalago, tumatanda, nadadagdagan ng simbahan, nadadagdagan ng edad ng simbahan, marapat, kapatid, na tayo po'y lumago sa pag-abot natin para sa mga kaluluwa. And that is one of the purpose of the church. Hindi recreation, hindi entertainment center,
Hindi po tayo nagpapalakas dito, nagpapalago, nagpapadagdag ng kaalaman para lang wala. Tayo po lumalago, nagpapalakas dito para someday, kapatid, for the world. This church is a place for reaching out through mission. Through mission. Huwag nating limitahan yung sarili natin, mga kapatid. Hanggang dito lang ako kasi wala akong kakayanan. Pinipili mo hanggang dyan lang tayo eh. If we can, kapatid, let us ask that the Lord enable me. I want to be a blessing. Huwag lang tayong tanggap ng pagpapala. Be a blessing to others. Sabi ng isang awitin, bury my heart in a mission-filled Lord. Ano? Sabi niya, a younger, bury my heart in a mission-filled Lord. Ano? Kasi ang bawat isa sa atin dito, mga kapatid, meron dapat tayong puso na gano'n. If we want to be a blessing, be a missionary. Missionary na nga din. May missionary na salita ng Diyos. Ang bawat isa sa atin dito, may kanya-kanyang tahanan. Again, a mission field mo. Lead your own household. Tama? Simulan mo sa ganyan. Kapag nagampanan natin, mga kapatid, dagdagan pa ng Panginoon yan. Ano? So, it is a place of reaching out through mission. Saan tayo pupunta? Where to go? Sabi ng Bible in Mark chapter 16, verse 15, and He said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Saan tayo pupunta? To all the world. How to go? Paano tayo pupunta doon? Through mission. In Acts chapter 1, verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be what? Witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ano? Kakatuwa si Pastor Edgar, ito kanyang puso. Pag-start ng marami pang gawain, hanggat malakas pa siya. Ano? Nandun pa siya sa Australia, may gawain na sila doon. Nag-iisip na siya mag-plant uli ng gawain dito sa Pilipinas. Either ang pinag-pray niya, either ang Binangonan, or ang San Mateo, or ang Cardona, the eastward part of Antipolo, na makapagsimula uli ng mga gawain. Ano? Paano? Through mission. Pero bakit, Pastor? Why to go? To preach and teach the gospel. Sabi kasi ng Romans, paano nila mapapakinggan kung walang mag-preach? Ano? Why to go? To preach and to teach. In Matthew chapter 28, verse 19. Matthew chapter 28, verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Yan po ang purpose ng church para sa mundo. To reaching out, not to entertain the world. Hindi para ang mundo maging kabahagi ng gawain o maging part ng mundo o maging part ng church ang mundo. Ang purpose ng mundo, ng church sa mundo is to reach out. Ano? Pangatlo, mga kapatid, para sa mga saints, para sa mga mananampalataya, the church is a place for edification. It is not a fast food. It is not a rest house. But it is a place for edification. Bakit? Meron po dyan tinatawag dito sa ating simbahan na feeding. Feeding program. Ano po yung feeding program na yan? We eat together with the Word of God. Corporate feeding. Public feeding. In 1 Peter chapter 5 verse 2. 1 Peter chapter 5 verse 2. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof,
not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Dito po sa ating simbahan, meron pong feeding. Ang purpose ng simbahan para sa mga saint is for edification, not for entertainment, not for resting, kapatid, but for edification. Ano? Bakit? Because there is feeding, there is feasting. May salo-salo, may pagtitipon. Ano? Pagdayaya tayo ng piyestahan, di ba, noong araw? Pagdayaya tayo ng piyesta. Kanina piyesta to? Kay San Marino. Di ba? Kay San Marino Cortuna. Diba? Para kaya niya, pista ni San Marino Cortuna. Ano? Kami nagpupugay para kay San Marino Cortuna. Kaya ang aming handa ay puro tuna. Kaya bawat bayan dito sa atin sa Pilipinas, full of idolatry din eh. Kasi lahat sila may mga patron. Pati yung mga sapatero, alam niyo ba may patron? Sapatero, may mga patron yan. Ewan ko lang sa mekaniko, brother, may patron din ba ang mekaniko? Sa mga IT, may patron din ba ang IT? Diba? Sa McDo, meron si McDo, di ba? Mga patron. Pero lahat may patron. Kaya, bawat lugar, mayroon silang mga tinatawag na piyestahan para kay San Marino, kay San Miguel, kay Ginebra, diba? Sa lahat, meron. There's a feasting. Pero I'm not saying that kind of feasting. Pero itong feasting na to, it is the feasting of the Word of God. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 2. 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby. Kaya para sa mga saints, this church is a place for edification because there is a feeding of the Word of God, there is a feasting of the Word of God. Para saan? To edify us. Pag sinabi natin edify, mga kapatid, tayo po yung mapalakas, mapagtibay, mapalabo. Yan po meron sa atin. Hindi po tayo naparito, mga kapatid, para i-entertain, para i-babe, para i-pamper yung ating mga nagagawang kamalian sa labas. Hindi po yun, kapatid. Sapagkat hindi po yan ang pinaka-main purpose ng ating simbahan. If we miss the main purpose of our church, yung priorities natin will be confused. Naisipin na natin dito sa simbahan natin, dapat hindi ganito eh, dapat ganyan eh, mukha na tayong club. See? Therefore, the saints, it is a place for edification. Pangapat, malapit na po tayo. For the weary servant, na mga napapagod, mga nangihina. Ito po sa mga napapagod, nangihina, na servant, hindi po ito sinabi mga karnal. Kanina yung mga karnal, napapagod sila na nandoon sa sanlibutan. Pero itong mga weary servant, na nagpapatuloy talaga, ang hirap po makibaka sa sanlibutan. Ang simbahan po sa kanila, for the weary servant, the church is a place of refreshment. A place of refreshment. Nare-refresh ba kayo, kapatid? Bakit nare-refresh tayo dito? Because there is an encouragement. Hindi ibig sabihin na na-encourage ka, na-pamper yung, na-tolerate yung mali mo. Pero na-encourage ka kasi na-rebuke ako. Kasi walang nakakapag-rebuke sa akin, pastor. Kahit yung mga kasama ko sa bahay, hindi nila ako pwede rebuke. Dito lang ako nare-rebuke. Kapatid, lahat tayo dito nare-rebuke. Every time there is a feeding and feasting of the Word of God, hindi mo mawawala yung rebuke sa atin ng salita ng Diyos. Sapagkat that is the profit of the Word of God, mga kapatid. That is the purpose of the Word of God, to rebuke us. It is profitable for us for reprove, rebuke, exhort. Kaya kung hindi tayo nare-rebuke sa salita ng Diyos, may mali. Pag walang rebuke, ano?
Sa mga weary servant, it is an encouragement. It is a place of refreshment. Ang makina nga pagka hindi na maganda ang performance, yung parang pagod ng makina. At sa mga nagmekaniko dito, at sa mga nagmumotor, may tinatawag tayong tune up. May tinatawag tayong engine refreshment. Tama? Pagkatapos ng tune up at engine refreshment, yung performance ng sasakyan mo, parang bago. Parang bago. Kaya kung ikaw ay na-encourage mga kapatid, nare-refresh ka sa church, yung performance mo sa tuwing ikaw ay mare-refresh, parang bago. Bumabalik yung sigla, yung lakas. Kakaiba kapag matabang pa rin. Ano? Sabi na Acts chapter 14 verse 21 hanggang 22. Acts chapter 14 verse 21 hanggang 22. And when they had preached the gospel to the city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Nagpapatuloy sila mga kapatid. Nakapunta na sila sa iba-ibang lugar, at binalikan nila para i-exhort ulit. Sige, magpatuloy kayo mga kapatid. Hindi po natatapos dito yung gawain natin kapag natapos ng masave, okay na. Hindi. Pero kung pagpapatuloy, kailangan natin magpatuloy. May panghihina ka bilang isang lingkod ng Diyos, huwag mo hayaan na ikaw ay manghihina ng tuloy-tuloy. Alam mo nanghihina ka, alam mo nakakaramdam ka ng panghihina. Hindi dahil encouragement, sabihin mo. Hindi pwede, kami mga pastor, hindi na pwede sabihin nanghihina kami. Kasi manghihina lahat eh. Kaya hindi kami pwede manghina. Pero sa presensya ng bawat isa sa inyo, kalakasan na sa amin. Encourage dito sa amin. Makita lang namin ang mga faces ng iba sa atin, ng lahat sa atin dito. Mahirap kasi pag tinagalog ko ng pagmumukha no? Makita ko lang yung faces ng bawat isa sa atin. Presensya mo lang kapatid, encouragement ka sa akin. Yung doon ka nakatira sa taas, yung matanong kong palang, si Brother Jeff yun, encouragement. Bakit parang mas nauna si Jeff kay Chris? Si Chris naman daw yung nanghina. Diba? Alam mo yung dito ka nakatira, naglalakad ka, paakit ka pala, natanong ka namin ng gano'n. Encouragement na yun. Kaya presensya mo pa lang, hindi ka pa nagsasalita, encouragement. Kaya naman, no, yung mga nakakulong pa rin dyan sa cellphone, magkaroon ng pagkakataon na makadalo, no? Oo. Kaya mayroon talaga, kahit gaya na brother ka. Encouragement yan eh. Pumunta ka sa simbahan, nandoon ang encouragement. Nandoon ang encouragement. Andi dito ang encouragement. Ano? Because there's an encouragement, there is an edification. Para mapalakas tayo. Diba? Sabi ng Jude 20. Jude 20, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Building up. Ano? We building up each other here. Hindi tayo nagbababa dito ng isa't isa. But we build up, binibuild up natin ang bawat isa dito. At yan po ang purpose ng church. Hindi po tayo pataasan dito. Hindi tayo dito pagalingan, even sa ministry kapatid. Kung maganda naging performance mo, maganda naging performance nila, at yung sa'yo hindi ito pagalingan. Ang simbahan ay hindi po competition na area. Kaya kahit sino ina-assign na kumanta, kahit hindi kagandahan ng boses natin. Amen. Kumakanta tayo kasi hindi po ito competition, hindi po ito contest. But we build up each other here. We edify the faith of each other here.
Kasi nadapa na yung mananampalataya, nadapa na yung kapatiran, natisod na yan, tatadyakan mo pa? Akayin natin, angat natin, halika kapatid, halika, bangon ka. Bangon ka. Pero minsan sa pagbangon, masakit eh, lalo pag injury. Pag injured. Sige na, ipilit mong ibangon. Ipilit mo ibangon, masakit nga, masakit talaga, masasaktan ka lalo. Eh tayo church, we edify one another. Hindi natin nililook down yung iba, but we build up. Binibuild up natin. Alam mo lang pasaway eh. Sabi ko pa, pasawayan, wag na yan kuya, pasawayan. Wag na yan brother, wag na yan pastor, pasawayan. Oo nga, pasaway na nga eh. Hindi natin ang pagkakataon. Ano? Kasi andyan pa rin yan, tinawag pa rin ng Panginoon yan, bigyan natin ng pagkakataon. That is church. No? Kaya, nagpapasalamat ako dito sa Christ Covenant, walang chismosa. Wala nga ba? Wala. Patay wala. Nagtanong bigla, wala nga ba? Wala. Ako'y nagpapasalamat, wala. Amen. Hindi ko sinabing wala na. Sinabi kong wala. Kasi ever since wala. Amen. Kapag sinabi kong wala na, nagkaroon. Nagkaroon. Kaya maging maingat sa salita. Wala. But instead, mga kapatid, we pray for one another. Narinig natin si kapatid, may pagkakamali, may pagkakatisod sa kanyang pagpapasya. Instead na pupugin natin ang chismis yan, paliguan natin ang panalangin. Pag-usapan natin, sige, si kapatid nahulog sa kasalanan. Wala nagsasabi dito, buti nga sa kanya. Ha? Wala. Wala akong narinig ha. But instead, kalungkot, panalangin natin. Si kapatid ayaw na magparamdam sa simbahan. Bakit? Yung kagatan mo. Bakit daw? Hindi ko alam ang dahilan eh. Nahirapan daw gumising ng umaga eh. Pero na nagkatrabaho, nagigising ng maaga. Ewan. Nag-pray natin. Ano yung pag-pray natin? Sana mawala yung trabaho. Hindi, pag-pray natin, mabalansin niya. Mabalansin niya yan. Kasi pagpapala ang trabaho natin, hindi po yan curse. Kasi hindi nagbibigay ang Panginoon ng kabigatan sa atin na pagpapala. Ano nangyayari lang? We miss the purpose, that's why our priorities become wrong. Ang purpose ng trabaho ito is to glorify my God. So that my purpose is, my priority is still God. Sapagkat siya nagbigay sa akin ng trabaho ito. Malinaw, di ba? Hindi confused. Kaya yung priority, malinaw. See? Kaya para sa mga very servant, it is a place for edification. Nangihina ka kapatid, dito ka lalabas. Yes. Yung makita ko lang, yung katabi ko, tignan mo yung katabi mo, bless mo talaga. Blessing to. Wala, sabi ng iba, bigla ako na-discourage, pastor. Basta bigla ako na-discourage, makita-kita ko yung katabi ko. Inulit ko pa, nasaktan na ako. Kasi inulit pa, pastor, napukot na ako. Napupukot ako. Ayoko na tignan, pakiusap pa sa wag mo na yung paulit. Napupukot ako. Alam mo kapatid, kahit hindi tayo kaibig-ibig, inibig tayo ng Panginoon. Amen. Kaya isang aral sa atin yan, huwag mo lang mahalin yung mukhang kaibig-ibig at kaibig-ibig. Sapagkat nagsabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, ginagawa rin ng iba yan. Ginagawa rin ng iba yan. But instead, you need to love your enemies. Love the unlovable ones. And dito sa church, we edify one another. We listen to one another. Kaya confident ka magsabi ng problema mo, na sitwasyon mo sa iba, i-share mo. Ano ba? Brother Mark, may problema sana ako eh. Ang problema ko ay, sabi ni Brother Mark, okay lang ba so, wag lang cash. Wag sana eh. Wag sana eh. O sige, wala akong cash dito eh. Pag-pray na lang kita magka-cash ka. At least nakahanap ka ng prayer partner mo for cash.
Kasi, nag-pray mo rin ako, problema ko din yan. Problema ni Brother Mark yung papagawa niya yung motor niya eh. Kailangan niya talaga cash. Tama? It is a place for edification. Mabigat minsan na mensahe, minsan parang pakiramdam natin, parang personal na mensahe, but it doesn't mean, kapatid, nilulok down ka. It is for our own good. Just to edify us, kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, balikan natin sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 26 and 27. Sabi sa 25 pa lang, He gave Himself for the church. Amen? Amen. Pagdating sa verse 26, why? Bakit niya binigay? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Pag sinabi blemish, walang kapintasan. Kaya ang salita ng Panginoon, ito po yung pinakamagandang pang-asa, pang-ayos sa atin. Pang-ayos sa atin. Diba? 2 Timothy 3:16 yun ay ito. Sa natin 2 Timothy chapter 3 verse 16. No? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be what? Perfect, truly furnished unto all good works. Kami sa may mabigat. At pasalamat tayo, minsan parang masakit yung mensahe, Pastor. But we need to be thankful. Kasi nasaktan ka. Kasi buhay ka pa. Ito pa manhid. Ang pagtay na tao, kahit suntukin mo yan, kahit murahin mo yan, hindi magre-response yan. Walang imik yan. Pero ang buhay na tao, kurutin mo yan, may imik yan. Aray! Kaya mo bang kurutin yung katabi mo? Yung matatanggal yung balat? Pag hindi nag-response yan, patay yan. Pero yung nagre-response, kapatid, sa salita ng Diyos, sa mensahe ng salita ng Diyos, nagre-response, pagkatapos siya makinig ngayon, gagawa siya ng commitment, gagawa siya ng vow sa Panginoon, buhay yan. Buhay yan. Ano? Kaya for the weary ones, for the weary servants, ang church is a place for refreshment. Ang hirap po ma-burn out ng sanlibutan. Okay, pinanood kami pelikula, burn out. Ang istorya niya, hindi ko masyado napanood. Naaliw kami kasi patungkol sa motor. Pagka dalawang gulong, kahit anong motor, kahit anong dalawang gulong, head turner sa amin yan eh. Wala kayo tigilid yan. Kasi yung mga riders ng Christ Covenant, di mahilig yan sa opposite sex nila eh. Sa mga babae, di mahilig yan. Mahilig yan sa motor. Amen. Tama ba? Amen. Ako lang ba ganun? Amen. Pagka nakita ng dalawang gulong yan, humilingon yan. Pero kapag sabi nila, pag babae, wala yan. Pag gulong yan. Nakita namin burnout items. Sabi ko, bakit kaya burnout? Inalam namin bakit burnout. Yung pala kaya burnout, hindi dahil sa motor. Dahil sa trabaho ng rider ng motor. Siya ay nagtatrabaho sa isang factory, and at the same time, isa siyang motor racer, and at the same time, naging courier siya ng droga. Naging user na rin siya ng droga. Sa isang araw, yun ang lagi niyang routine. Napagod siya, na-burnout siya. Ano? Pagod siya. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Nakaramdam na siya ng weariness. Sa ating mga servant ng Panginoon, ang pakikibaka sa sanlibutan, minsan nagdudulot din sa atin ng weariness. Kasi we are against with the flow. Kasi buhay tayo. Kaya ang simbahan, it is a place for refreshment para sa atin. And lastly, mga kapatid, for the sickly saint, it is a rest home. Hindi po rest house. May karamdaman tayo, may problema tayo spiritual, it is a rest home. The church is a rest home for us.
Gusto mo ba talagang umayos ang spiritual life mo? Gusto mo ba talagang maging mahusay ulit spiritual life mo? Marami po sa atin mga kapatid, alam na may pinagdadaanan sa spiritual, pero ayaw niya pa rin maging honest kahit sa kanyang sarili na may pinagdadaanan sa spiritual. And even na mag-asa ng prayer request, hindi niya ginagawa. Pride yun. Pride yun, kapatid. Kaya for the simply ones, in spiritual, the church is a rest home. A place of recuperation. Ano po ibig sabihin nun? Para maayos tayo. Ano? There is a reassurance for the pain. In 2 Corinthians chapter 1 verse 4. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Saan ka makakatagpo ng totoong comfort? Hindi po sa salibutan. Kapatid, kapag discouraged ka at meron kang karamdaman spiritual, don't ever do this, kapatid, na mag-seek ng counsel from the unbelievers. Amen. Wow! Kapatid, wala silang itutulong tama sa'yo. Tamaan ka sa Panginoon. Alam mo, may problema ka sa spiritual mo, may sitwasyon ka ngayon, o dito sa simbahan, meron kang nakaalitan, wag natin gagawin, kapatid, na humingi ng advice from the unbelievers. Wow. Yan, papasok mga kapatid, sinasabi sa Corinthians, na be not equally yoked together with unbelievers. Sabihin natin, halimbawa, sabihin ako, Brother Johnny, Brother, unbeliever si Brother Johnny, halimbawa, nayabot ako. May problema ako dun sa isang churchmate namin. Ayoko na siya makita dun eh. Sabihin ng unbeliever, o paano ko ba? Born again kayo, di ba dapat nagkakaisa kayo? Kaya, yun nga problema eh. Siya nga yung makiisa eh. O di umalis ka. Huwag na huwag mong gagawin yun kasi hindi nakakatulong yun sa iba. Yung kaluluwa ng unbeliever, mas napapalayo mo. But instead, makipag-usap ka either sa man of God or sa mature spiritual. Pastor, paano yung pag ang problema ko, ikaw? Ayaw kita kausapin. Kanino ako yung ginakounsel? You seek counsel from the mature believer inside the church. Kasi pag sa ibang church ka, sabi, pastor nyo, proselyting. Kita ka na rito. Hindi ganyan pastor namin. Proselyting. Ano? Hindi mo mag-mose. There is a reassurance, there is a restoration for the fallen. Mare-restore tayo. Alam niyo ang isang bagay na nasira, karoon ng damage, kapag na-restore, parang walang bakas ng damage. Ang gandang tignan. Ba't siya gumandang tignan? Kasi makita mo yung nakaraan niya, kung paano siya binago, ma-appreciate mo yung pagkaka-restore. Yung sino tayo dati, na inayos tayo ng Panginoon, ma-appreciate natin. Salaminin natin yun. Kung dati salaminin yung sa iba, salaminin natin yung sarili natin. Ito ko dati, i-restore ako ng Panginoon. Papasalamat. Saan mo matatagpuan yun? Matatagpuan ko sa simbahan na nandito ako, nakakaramdam ako ng kasiglahan ulit. Kapag ang isang mananampalataya nagsisimulang malayo sa church na binilang siya ng Panginoon, nagsisimula yan ng paglalagay. Naniniwala kayo? Yes. Naniniwala ako. Kaya it is a restoration for the fallen. In Galatians chapter 6 verse 1. Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual,
restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So yung mga mahina po spiritual, ikaw na malakas spiritual, help them, tulungan natin. Kaya po dito sa ating simbahan, hindi po tayo pare-pares ng level of spirituality. Meron sa ating mature, meron pa sa ating nasa process of maturity, at meron din po immature o babe. Kaya usually, pag nagkaroon ng struggle ang isa, halimbawa si babe nagkaroon ng struggle, ikaw mature, tulungan mo siya. Alalayan natin. Tama po? Alalayan natin. Para sa pag-aalala ng baby yan. Pag nagugutom ang baby, iiyak yan. Hindi mo naman pwede sabihin sa kanya, tanongin siya, nagugutom ka ba? Ano bang problema mo? Hindi magtimpla ka ng gatas mo. Hindi niya kaya yun ang gagawin. Kailangan ng isang mature one para ibigay yung kanyang pangangailangan pa. Hanggang sa lumago na lumaki, matututunan niya na yung sarili niya. Ano kailangan doon? Pagtsitsaga. Meekness. Meekness. Kababaang loob. Alam natin, mas stronger tayo sa kanya spiritual. Alam natin yon. Alam natin strong tayo. Siya'y mahina. Alam natin yung pakinabang natin sa kanya. Gamitin natin. Meekness yun. Hindi yung sabihin, matagal na ako sa simbahan, uutusan mo ako. Mas matanda ako sa'yo dito, uutusan mo ako. Hindi ko ganun kapatid. Ano? Kasi kahit kagaya nito, hindi naman ako, matanda na ba ako? Hindi pa naman. Ano pa lang ako? 13 months. Marami pong mas bata sa atin, mas matanda sa akin dito. Subalit, ito po yung gusto ng Panginoon. Tama po? Ay sabi ng iba nakakausap ko, pastor ka, ilan taon ka na? Parang bata mo pa. Baby hair lang po yan. Parang bata mo pa. Kasi inisip nila pag nagpapastor, matanda na natin. Kasi nga naman matanda yung pangungunahan. Hindi po, hindi po base sa edad na pinag-uusapan natin dito, yung spirituality natin. There's a restoration for the body. Maaaring may strength ako na kahinaan mo. Maaaring may kalakasan ka na kahinaan ko. Kaya tayo pinagsama-sama ng Panginoon para gano'n. We are fitly joined together. Compacted. Meron akong butas. Floss. At yung floss kong yan, pinagsama tayo ng Panginoon, we are compacted together. Ikaw makapupuno ng mga floss na yun. Kaya magiging matatag tayo. Kasi nakikipag-cooperate tayo. We are cooperative to each other. We are fitly joined and compacted together. That is church. Tayo nangihina ako, sige, kapit lang. Yun lang, kapatid, ito lang. May share akong post. Hindi niya talaga ma-appreciate o walang magiging tamang turo doon sa mga tao ayaw matuto. Pag ayaw matuto, kahit anong pagsusumikat kong turo at pagtulong, dahil ayaw matuto, wala yung matatanggap na tamang turo. Lahat may masasabi. No? Sige po, no? That is the reason why Christ loved the church. Minahal ng Panginoon ng church kagaya ng pagmamahalan ng isang mag-asawa. Ako? Kaya mga kapatid, ang simbahan, ituring natin na valuable siya. At pakalaga ng simbahan. Huwag natin ma-miss yung mark. Huwag natin ma-miss yung right and biblical purpose of the church. Para hindi tayo magkamali sa priorities sa atin. Maging malinaw sa atin ang simbahan mga kapatid kasi dito entertainment, dito basta ganun lang. Hindi ganun-ganun lang ang simbahan. Pag naalala mo lang sila. Pakiusap, kung may priority list ka,
Gawin mong top priority mo. Amen? Amen? Mahal ng church, mahal ng Panginoon sa Christian Church. Kung gaano minahal ng Panginoon sa Christian Church, mahalin din natin. Church. Mahal mo ang Panginoon sa Kristo? Mahalin mo rin ang church. Kaya nga, mas bigyan natin ng emphasis, I love my church. I love Christ, I love my church. Because my church, the founder of my church is Christ. The owner of our church is Christ. The Savior of our church is Christ. The caretaker of our church is Christ. The lover of our church is Christ. That's why I love Christ and I love the church. Amen? Ay tumanalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo sa amin about the value of our church. Na minahal niyo po talaga ang simbahan at nakita namin ng Diyos ang right purpose ito na dapat na maunawaan na. So Diyos, patuloy na ikaw pong magbigay sa amin ng pagtityaga, pagtitiis sa kalakasan. Na ano man ang hamon po sa amin na magdulot, na maaaring magbunga po sa amin ang paglayo sa inyong gawain. Talaga po Diyos, mabigyan mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan itong bagay. Dalayan ko po sa aming kalagitnaan, ikaw po magbigay sa amin ng strength sa lahat ng mga pagdadaanan namin na magiging hamon sa amin sa paglayo sa iyong church. Ngayon din, Panginoon, dalayan ko po yung pangkapatiran na nagkakaroon din po ng sitwasyon and struggle sa kanilang pagbibigay ng values sa church. Diyos, bigyan mo sila ng pag-uusig at pagabag upang kanilang maintindihan, Panginoon, kung ano po ang value ng iyong church na itinatag. Tulungan mo po ang bawat. Sa mga kapatid na nagpapatuloy at Diyos, maging mahusay na patutuo po ang kanilang ginagawa mo at maging encouragement po sa isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking pagpapatuloy ko po patuloy na kumilos at mamunasa. Dati ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po.